Sa North Carolina, si Jeffrey ay nasa bubong ng McDonald's sa kalagitnaan ng gabi. Gamit ang ilang kagamitan, nakahanap siya ng mahinang lugar at pumasok sa gusali. Kinaumagahan, dumating ang manager at 2 empleyado at kinorner sila ni Jeffrey gamit ang baril. Kinausap niya sila ng mahinahon at nangako na walang masasaktan. Matapos maisuot ang kanilang jacket, dinala niya sila sa freezer. Walang jacket ang manager at sobrang nilalamig, kaya ibinigay ni Jeffrey ang sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya ang lahat ng pera sa safe at tumakas habang iniiwasan ng paparating na sasakyan ng pulis. Nagsimula ang lahat 2 taon na ang nakakaraan. Si Jeffrey ay isang diborsyado na veterano ng hukbo at nahihirapan siyang matustusan ang 3 anak. Sa kaarawan ni Becky, niregaluhan niya ito ng ilang lumang laruan at halatang hindi niya gusto ang mga ito. Sinabi ni Jeffrey sa kanyang matalik na kaibigan at kapwa veterano na si Steve na hindi siya makakuha ng regular na trabaho dahil ang mga kasanayan niya sa hukbo ay hindi kapakipakinabang para sa pang-araw-araw na gawain. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Steve na si Jeffrey ay may kamanghamanghang kasanayan sa pagmamasid na nagbibigay daan sa kanya upang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Sa ibang pagkakataon sa McDonald's, iniwan ni Jeffrey ang mga bata sa kanilang ina, si Talana, at nangakong babawi siya, ngunit hindi na naniniwala si Talana sa kanya. Pagkaalis ng pamilya, nadismaya si Jeffrey nang matuklasan na iniwan ni Becky ang regalo sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay tinitigan niya ang teknisyan na umaakyat sa tuktok ng gusali ng McDonald at nakakuha ng ideya. Pumasok siya at sa loob lamang ng ilang minuto, natutunan niya ang mga gawain ng mga empleyado at lahat ng detalye kung paano gumagana ang negosyo. Sa mga sumunod na taon, ninakawan ni Jeffrey ang 45 McDonald gamit ang parehong paraan, gumagawa siya ng butas sa bubong para pumuslit. Di nagtagal, naging tanyag siya sa kanyang mga krimen at binansagan siya ng media na roofman. Tinawag din nila siyang kilabot, ngunit ang mga ninakawan na empleyado ay nagsalita ng maganda tungkol sa kanya. May guhit ng larawan niya, pero dahil lagi siyang nakamaskara, ang alam lang nila ay ang taas at hulman ng katawan nito. Ngayon ay maaari nang magkaroon ng mas magandang buhay si Jeffrey. Nakabili siya ng mas magandang TV at magagandang bagay para sa kaarawan ni Becky, tulad ng banda, magarbong cake, at ang bisikleta na gusto niya noon pa man. Ang lahat ng mga pagbabagong ito at ang paglalarawan sa roofman ay nagbigay ng hinala kay Steve. Sa kasamaang palad, ang kaarawan ni Becky ay nagambala sa pagdating ng mga pulis. Kaya, si Jeffrey na desperado ay nagsimulang tumakbo palayo. Tumalon siya sa lahat ng hardin ng mga kapitbahay at narating ang burol para lang matisod at gumulong pababa. Nagbigay daan ito sa mga pulis na mahuli siya habang nanonood si Becky. Pagkatapos ng mabilis na paglilitis, si Jeffrey ay nasentensyahan ng 15 taon. Sa bilangguan, tinawagan ni Jeffrey si Becky at nakapagsabi ng ilang salita para lamang marinig na may bago ng kasintahan si Talana. Tumanggi si Talana na makipag-usap sa kanya at pinilit si Becky na ibaba ang tawag, kaya hindi na muling nakausap ni Jeffrey ang kanyang mga anak. Pagkatapos ay pinunit niya ang mukha ni Talana mula sa larawan ng pamilya na dala niya. Sa kalaunan, nagsimulang magtrabaho si Jeffrey sa mga tindahan ng bilangguan at natutunan ang lahat ng mga detalye ng mga gawain ng mga manggagawa, lalo na ang delivery truck. Nang makaisip na siya ng plano, patuloy siyang nagtrabaho habang ginagawa ang lahat ng mga bagay na kakailanganin niya para makatakas, tulad ng pagputo ng kahoy na tabla, pag-welding ng ilang mga bakal, at pag-aayos ng ilang damit. Isang araw, naghintay si Jeffrey hanggang sa bumalik ang driver at nagmamadaling kinuha ang kanyang kahoy na tabla. Pumuslit siya sa ilalim ng truck, ipinasok ang board sa frame, at nagtago sa likod nito. Nang umalis ang truck sa gusali, gumamit ng salamin ng gwardya upang suriin ang ilalim nito, ngunit maayos na nakatago si Jeffrey, kaya hindi siya nakita at matagumpay na nakatakas. Makalipas ang ilang oras sa kalsada, huminto ang driver para umihi. Ginamit ni Jeffrey ang pagkakataong lumabas at maingat na pumuslit sa paligid ng sasakyan para tumakbo patungo sa kakahuyan. Doon, tinanggal niya ang damit ng bilangguan na nagpapakita ng iba pang mga damit sa ilalim. Dumaan siya sa ibang kalsada at nakisakay pabalik sa bayan. Sa labas ng kanyang bahay, pinapanood niya si Becky na nakasakay sa kanyang bisikleta, ngunit hindi siya naglakas loob na lumapit dahil alam niyang darating ang mga pulis. Kinagabihan, tinawagan ni Jeffrey si Steve para humingi ng tulong upang makaalis ng bansa. Sinabi sa kanya ni Steve na siya ay nasa buong balita at manatiling nakatago sa ngayon. Maaari silang mag-usap muli sa 1 buwan. Sa sandaling iyon, huminto ang sasakyan ng pulis sa malapit at tumingin si Jeffrey sa paligid para mag-isip ng ideya. May tindahan ng laruan sa kabilang kalye, kaya sumugod siya sa loob na may dalang shopping cart, nagpapanggap na customer. Pagkatapos ng maikling paglalakad at kunwaring pamimili, pumunta si Jeffrey sa banyo. Sa pamamagitan ng pagtapak sa inidoro, naabot niya ang kisame at nagtago sa likod ng panel. Pumasok ang pulis sa banyo upang hanapin siya, ngunit hindi siya nakita. Nang magsara ang tindahan, bumaba si Jeffrey sa opisina. Tiningnan niya ang mga security camera upang kumpirmahin na nag-iisa siya at pumasok sa pangunahing lugar, agad na napansin ang posisyon ng mga kamera. Maingat na pumuslit sa paligid si Jeffrey upang maiwasang makunan at gumamit ng kagamitan para abutin ang ilang garapon ng pagkain ng bata na pagkatapos ay kinain niya sa opisina. Nanood din siya ng balita para alamin ang operasyon ng pulisya na naghahanap sa kanya at nasaktan nang sabihin nilang siya ay marahas. Pagkatapos ay bumalik siya sa kisame at nanatili doon maghapon.
Nang sumunod na gabi, hinanap ni Jeffrey ang manual para sa security system at nagawang ihinto ang pagre-record ng mga CCTV. Ngayon ay maaari na siyang tumakbo sa paligid ng tindahan hanggang gusto niya. Matapos kumuha ng napakaraming candy, natuklasan niyang may bakanteng espasyo sa likod ng display ng bisikleta, kaya nilinis niya ito bago nagdala ng ilang kama at pagkain para gawin itong hideout. Lumipas ang mga araw, patuloy na naninirahan si Jeffrey sa tindahan ng laruan. Natutulog siya sa araw habang ang lahat ay namimili ng walang hinala at lumalabas siya sa gabi upang aliwin ang kanyang sarili sa mga laruan. Kumuha si Jeffrey ng malinis na damit mula sa donation box at awkward na naghugas ng katawan sa banyo. Sa panonood ng balita, natunghayan niya ang kanyang kaso at nalaman niyang hindi pa sumusuko ang pulisya sa paghahanap sa kanya. Isang gabi, natuklasan ni Jeffrey na nagbebenta din ng tindahan ng mga monitor ng sanggol, kaya inilagay niya ang mga ito sa buong shop at opisina para tiktikan ang mga empleyado. Pinapanood niya habang hinihiling ni Lei sa kanyang amo, si Mitch, na magkaroon ng pahinga tuwing weekend, na ipinapaliwanag na nakipagdiborsyo siya ilang buwan na ang nakalipas, at komplikado ang sitwasyon sa kustodiya sa mga bata. Sa kasamaang palad, tinanggihan siya ni Mitch at nalungkot si Jeffrey para sa kanya. Salamat sa baby monitor, nalaman ni Jeffrey ang password ni Mitch at kalaunan ay ginamit ito para ma-access ang system ng shop at baguhin ang schedule ni Lei. Sa kalaunan, ang media at ang mga pulis ay nawalan ng interes kay Jeffrey, kaya sa wakas ay naglakas loob siyang lumabas upang manood ng fireworks sa ika-4 ng Hulyo. Kinabukasan, binago niya ang lock sa emergency exit para makapasok at makalabas siya hanggang gusto niya. Gamit ang isa sa mga bisikleta ng tindahan, nakahanap siya ng payphone at sinubukang tawagan si Steve. Sumagot ang kanyang kasintahang si Michelle at sinabing umalis si Steve papuntang Afghanistan para sa 6 na buwang kontrata, kaya hindi siya babalik hanggang Disyembre. Nag-iwan si Jeffrey ng nakakode na mensahe para sa kanya bago tumawag sa kanyang bahay, ngunit hindi siya nangahas na magsalita dahil naririnig niya si Becky na tuwang-tuwa kasama ang stepfather nito. Naghihinala si Talana sa katahimikan at nahulaan niyang si Jeffrey yun, kaya pinakiusapan niya itong huwag nang tumawag o sasabihin niya sa mga pulis. Napaiyak na lang si Jeffrey matapos ibaba ang tawag. Nang gabing iyon, naglagay ng kalendaryo si Jeffrey para mabilang ang mga araw hanggang sa bumalik si Steve. Sa sobrang pagkadismaya ay sinimulan na niyang paghahampasin ng mga laruan. Maya-maya, narinig ni Jeffrey na inakusahan ni Mitch ang isang empleyado ng pagnanakaw ng candy na binanggit ang kanyang malaking tiyan bilang patunay. Agad na ipinagtanggol ni Lei ang kanyang katrabaho habang nakukonsensya si Jeffrey para sa pagbibigay ng problema sa lalaki. Nang gabing iyon, ibinalik niya ang lahat ng candy na kinuha niya. Kinabukasan, sinabi ni Lei kay Mitch ang tungkol sa isang charity brunch sa simbahan, umaasang makapagdonasyon siya ng bagay para sa toy drive. Tumanggi si Mitch na magbigay ng anumang bagay mula sa tindahan ng libre kahit na ang mga ibinalik na hindi nila maibibenta. Pagkaalis ni Lei, itinapon ni Mitch ang kanyang flyer sa basurahan. Nalungkot para kay Lei, nagpa siya si Jeffrey na magdala ng ilang laruan sa simbahan. Sinubukan niyang iwan ang bag sa labas, ngunit nakita siya ng isang miyembro ng komunidad na pumilit sa kanya na manatili para sa buong serbisyo. Hindi mapigilan ni Jeffrey ang pagtitig kay Lei habang kumakanta ito kasama ng choir. Pagkatapos, nagpa siya si Jeffrey na manatili para sa charity brunch para lang sa pagkain dahil wala siyang kinakain kundi pagkain ng bata at candy. Hindi siya nakilala ng mga taga roon, kaya nagkunwari siyang bago sa bayan at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si John. Nakipag-usap pa siya kay Lei na labis na humanga sa kanyang donasyon. Nang magtanong sila tungkol sa kanyang buhay, nagkunwari siyang gumagawa ng classified na trabaho para sa gobyerno, kaya hindi niya ito maaaring sabihin. Inanyayahan siya ng mga ito na dumalo sa higit pang mga kaganapan sa simbahan at masyado siyang nalulungkot kaya pumayag siya. Maya-maya, sinubukan ni Jeffrey na magsepilyo, ngunit nasasaktan siya dahil sa lahat ng kinain niyang candy. Nagnakaw siya ng ilang video games mula sa tindahan ng laruan at isinangla ang mga ito upang makakuha ng pera para sa dentista na nakahanap ng 14 na butas. Kumuha din si Jeffrey ng ilang magagandang damit para matigil na siya sa pagsusuot ng mga damit pambata na may mga cartons. Sa sumunod na kaganapan sa simbahan, nagawa ni Jeffrey na akitin ang lahat ng mga babae. Ang isang babae na dating nagtatrabaho bilang isang pulis ay nagulat nang marinig na ang maliit na bayan na ito ay may intelligence unit, kaya kinumbinsi siya ni Jeffrey na sila ay lihim na nasa lahat ng dako at patuloy na umiiwas sa mga tanong sa pamamagitan ng pagsasabing ang mga sagot ay classified. Pagkatapos ng kaganapan, iniisip ni Lei kung ang tipo ni Jeffrey ay mga lalaki at iyon ang dahilan kung bakit naramdaman niyang isa siya sa mga babae. Tiniyak sa kanya ni Jeffrey na hindi, kaya niyaya niya itong lumabas. Pumunta ang dalawa sa parke para sa kanilang unang date at nailang si Jeffrey nang marinig na ang ex ni Lei ay tinatawag ding Jeffrey. Nag-enjoy pa rin sila at nauwi sa pagpunta sa bahay ni Lei para mag-intimate. Nang matapos sila, sinabi ni Lei ang tungkol sa kanyang mga anak at sinabi ni Jeffrey na gusto niyang makilala sila. Sa katapusan ng linggo, binisita ni Jeffrey si Lei at nakilala ang kanyang mga anak, bagaman ipinakilala siya ni Lei bilang isang kaibigan mula sa simbahan dahil masyado pang maaga. Binigyan niya si Dee ng ilang produkto ng paborito niyang video game at tuwang-tuwa siya kaya pinasalamatan niya ito ng yakap. Gayunpaman, nang subukan niyang bigyan ng musika si Lindsay, tinanggihan niya ito at pumunta sa kanyang silid. Ginugol ni Jeffrey ang natitirang bahagi ng gabi sa pakikipaglaro kay Dee na nakatulong sa kanya na maramdaman muli ang pagiging ama.
Lumipas ang mga linggo at patuloy na nakikipag-date si Jeffrey kay Lay. Pumupunta siya sa lahat ng mga kaganapan sa simbahan at sinusubukang kumonekta sa mga anak ni Lay. Maganda ang pakikitungo sa kanya ni Dee, ngunit patuloy siyang binabaliwala ni Lindsay. Magkasama rin silang nag-Halloween. Para may paggasto sa lahat ng pamamasyal, nagnakaw siya at muling nagbenta ng video games. Ang takot na makilala ay hindi nawawala, kaya tinanong ni Jeffrey si Lay kung maaari silang magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Tumanggi si Lay, ipinaliwanag na nandoon ang kanyang buhay. Isang gabi, naghuhugas si Jeffrey sa banyo nang biglang may narinig siyang boses. Sa kanyang pagkabigla, nanatili pala si Mitch sa tindahan pagkatapos ng mga oras. Ang kanyang mga damit ay nakasabit sa pasilyo, kaya hinintay niyang pumunta sa opisina si Mitch at tumakbo palabas upang kunin ito. Sa kasamaang palad, nakita siya ni Mitch at nabigla, mabilis na tumakbo upang magtago. Nagpanggap si Jeffrey na tumatakas sa pamamagitan ng pag-activate ng alarma sa likod na pinto, ngunit tumakbo siya pabalik sa kanyang hideout sa tamang oras. Tumawag si Mitch ng pulis at hindi nagtagal ay hinalughog ng mga opisyal ang tindahan. Nanatili sila doon ng ilang oras at hindi nila nakita si Jeffrey. Gayunpaman, sa wakas ay napansin nila na ang mga security camera ay hindi nagre-record. Sinabi sa kanila ni Mitch na maraming nawawalang video games at nangakong magkakaroon sila ng mas mahusay na seguridad. Hindi nagtagal, isinapubliko ng media ang kwento, ngunit hindi nito napigilan si Jeffrey na makipagkita kay Lay at pumunta sa mga kaganapan sa simbahan. Sa hapunan ng Thanksgiving, nag-aalala ang mga kaibigan ni Lay tungkol sa kanyang kaligtasan dahil sa magnanakaw sa tindahan ng laruan at sinabi na dapat siyang umalis. Iginiit ni Jeffrey na ang magnanakaw ay mukhang hindi mapanganib, ngunit sumang-ayon din na dapat umalis si Lay, na sa tingin ng ilang mga tao ay magkasalungat. Iniisip ni Lay na ang isang taong desperado na maglabas sa banyo sa tindahan ay talagang isang malungkot na sitwasyon at hindi sila dapat nagbibiro tungkol dito. Napuno si Lindsay at binatikos ang kanyang ina para sa paggugol ng mas maraming oras sa trabaho kaysa sa kanyang pamilya, at pagkatapos ng maikling pagtatalo, umalis siya. Kinabukasan, tinawagan ni Jeffrey si Steve. Sinagot muli ni Michelle ang tawag at ibinigay sa kanya ang mensahe ni Steve. Dapat niyang bisitahin sila sa susunod na linggo para ayusin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, kinumbinsi ni Jeffrey sina Lay at Lindsay na humingi ng tawad sa isa't isa, ngunit nauwi sila sa pagtatalo muli. Nagagalit pa rin si Lindsay na hindi na siya makalabas ng bahay dahil hindi siya ipinagmamaneho ni Lay, kaya pumayag si Jeffrey na turuan ng babae kung paano magmaneho at pumunta sila para ikuha siya ng kotse. Sa panahon ng test run, pinahanga ni Jeffrey ang mga babae sa pamamagitan ng paggawa ng ilang nakakatuwang galaw habang nagmamaneho ng napakabilis, ngunit natakot si Lay. Pagkatapos ay kinumbinsi niya ang salesman na hayaang magmaneho si Lindsay sa pamamagitan ng pagbabayad ng maayos at ng pera. Kinakabahan si Lindsay ngunit nagawa niyang ibalik sila ng walang problema. Sa linggo, sa wakas ay muling nakita ni Jeffrey si Steve na nagtanong kung nanatiling nakatago ang kanyang kaibigan at iniwasang makipag-ugnayan sa sinuman. Nagsinungaling si Jeffrey at sinabing ginawa niya. Nilagyan ni Michelle ng wig si Jeffrey para sa larawan upang makagawa sila ng bagong pasaporte at gumawa si Steve ng isang buong peking backstory para sa kanya sa ilalim ng bagong pangalan. Para makaalis si Jeffrey sa bansa, kakailanganin nila ng $50,000 na halatang wala pa siya at nangakong makukuha niya ito. Pagkatapos, nagmaneho si Jeffrey sa karaniwang pawn shop at umakyat sa bubong upang pumasok gamit ang dating pamamaraan. Gayunpaman, nagkamali siya ng tansya at nahulog sa katabing tindahan. Desperado na siya kaya winasak niya ang pader para marating ang pawn shop, ngunit nag-activate ito ng alarma. Kumuha si Jeffrey ng baril at isang police bulletproof vest bago gumamit ng estatwa para sirain ang pintuan para makatakas. Nang maglaon sa tindahan ng laruan, naglagay si Jeffrey ng ilang mga panel upang takpan ang kanyang pinagtataguan. Pagkatapos ay pinakinggan niya si Mitch na nakikipag-usap sa mga empleyado tungkol sa mga detalye ng paparating na 2 linggo. Ang Kapaskuhan ay ang panahon kung saan ang tindahan ay nakakakuha ng pinakamaraming kliyente at pinakamaraming pera. Pagbubutihin ng seguridad, maaga silang magbubukas at matagal magsasara. Kasama dito ang bisperas ng Pasko, kaya naglagay si Mitch ng bagong schedule na nangangahulugang maraming dagdag na oras ng trabaho para sa lahat. Nang gabing iyon, binago ni Jeffrey ang schedule upang hindi kasama si Lay sa tindahan sa araw ng kanyang plano. Kinabukasan, nagdala si Jeffrey ng malaking Christmas tree, kasama ang maraming dekorasyon at regalo sa bahay ni Lay bago magsimba kasama ang buong pamilya. Habang pinapanood si Lay na kumakanta, hindi niya maiwasang umiyak. Kinaumagahan, isinuot ni Jeffrey ang kanyang maskara at lumabas na may hawak na baril upang pagnakawan ang tindahan ng laruan. Habang itinatali ang lahat ng empleyado, sinubukan ng security guard na abutin ang kanyang sandata, kaya kinailangan siyang patumbahin ni Jeffrey. Nagulat ang lahat nang makakita ng dugo. Pagkatapos ay pinabuksan ni Jeffrey kay Mitch ang safe at hiniling sa kanya na tanggalin ang ink bomb sa mga pera. Nag-spray ng tinta ang bomba sa buong mukha ni Mitch at ligtas na kinuha ni Jeffrey ang supot ng pera. Sa kanyang paglabas, binatikos ng isang empleyado si Jeffrey para sa pananakit sa gwardya at sinabing kailangan niya ng ambulansya. Nagpasya si Jeffrey na manatili upang tumawag sa 911 at ang pagkaantala na ito ay nauwi sa pagdating ni Lay para sa kanyang shift. Tumakbo siya sa gulat, kaya tumakas si Jeffrey sa likod na pinto. Mabilis na dumating ang mga pulis at iniligtas ang gwardya sa tamang oras.
Sa pagkakataong ito, mas masusi ang investigasyon, kaya nahanap ng mga pulis sa tindahan ang pinagtataguan ni Jeffrey. Tinanong ng mga pulis si Lei at ipinaliwanag na hindi niya masabi kung sino ito dahil sa maskara. Samantala, binayaran ni Jeffrey si Steve para sa lahat ng mga peking dokumento at tiket ng eroplano para umalis kinabukasan patungong Venezuela. Nagtanong si Steve tungkol sa pagnanakaw na nakita niya sa TV at nagkunwari si Jeffrey na wala siyang alam. Isinuot sa kanya ni Michelle ang wig habang ipinaliwanag ni Steve na kailangan niyang tanggalin ang anumang mga record na maaaring naiwan niya. Walang magawa si Jeffrey kundi pumasok sa opisina ng dentista at sunugin ito. Kinabukasan, nagmamaneho si Jeffrey papuntang airport nang makatanggap siya ng tawag mula kay Lei. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, huminto siya para sumagot. Inanyayahan siya ni Lei para sa hapunan sa Pasko at napaiyak si Jeffrey habang pumayag siyang pumunta. Ilang sandali pa, dumating si Jeffrey sa bahay ni Lei na may dalang mga regalo. Gayunpaman, ito ay isa palang bitag at sa lalong madaling panahon ay pinalibutan siya ng mga pulis upang arestuhin. Sa kotse ng pulis, umiiyak si Lei sa pagkakasala. Si Jeffrey ay ibinalik sa bilangguan na may sentensya na 32 taon. Inilagay niya ang larawan ng pamilya ni Lei sa tabi ng kanyang lumang larawan at gumugol ng maraming oras para isipin ang lahat ng sakit at pinsalang idinulot niya dahil sa kanyang mga plano. Si Jeffrey ay nagsimulang dumalo sa support group ng bilangguan at sa wakas ay muling natawagan si Becky. Gustong malaman ng iba pang mga bilanggo kung tatakas siya muli, ngunit tinanggap na ni Jeffrey ang kanyang parusa. Isang araw, binisita siya ni Lei, kaya ginamit ni Jeffrey ang pagkakataon para humingi ng tawad. Inamin ni Lei na galit siya dati, ngunit ngayon ay nakikita niya ang kanilang pagsasama bilang isang pakikipagsapalaran na ipinagpapasalamat niya. Humingi siya ng paumanhin para sa pakikipagsabuatan sa pag-aresto sa kanya at nagyakapan sila. Ito ay hango sa totoong kwento ni Jeffrey Manchester na 2 beses pang nagtangkang tumakas noong 2009 at 2017. Ang tunay na Lei ay muling nag-asawa at kamakailan ay binisita siya sa unang pagkakataon mula noong insidente. Magiging karapat-dapat si Jeffrey para sa parole sa 2036 at nagtatrabaho bilang librarian ng bilangguan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.